Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Hindi pa rin makaget over itong si Apollo Quiboloy sa pagkatalo nito sa nasabing halalan dahil po mga kabunyog nais nitong si Quiboloy na magkaroon ulit ng manual recount sa COMELEC. Pero mga kabunyog, kumambyo naman ng pahayag dito itong COMELEC. Ayon po kasi sa sinabi ng COMELEC, mahabang proseso pa raw ang gagawin dito dahil mga kabunyog, gagawa pa raw sila ng batas para sa manual recounting at hindi lang daw maabala ang COMELEC. Magkakaroon din daw po ng malaking gastos kung ito ay gagawin nila. Ito po yung ilang paliwanag nitong si COMELEC George Garcia. Anyway, panoorin na muna natin itong balita hinggil dito sa pag-request ni Quiboloy ng manual recounting. Nanawagan ng manual recount ang kampo ni Apollo Quiboloy kaugnay ng 2025 senatorial race dahil sa mga ulat ng overvoting, ballot reading errors at iba pang irregularidad sa halalan. Ayon sa tagapagsalita ni Quiboloy na si Attorney Israelito Torion, hindi ito pagtutol sa demokrasya kundi panawagan para tiyakin ang integridad ng halalan. Tinanggihan ng COMELEC ang panawagan dahil hindi pinapayagan ng automated election law ang manual recount sa precinct level. Si Quiboloy ay kasalukuyang nakakulong sa Pasig City Jail dahil sa mga kasong human trafficking at pang-aabuso sa bata. Samantala, ipinaliwanag naman ng COMELEC na kailangan munang maghain ng election protest ang mga partido o kandidato na nagre-request ng manual recount. Ngayon mga kabunyog, pakinggan naman natin ang mga sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia at ng spokesperson nitong si John Rex Laudianco hinggil dito sa hiling ng kampo ni Quiboloy na bilangin ulit ang naging resulta ng kanyang boto. Panibagong batas, kailangan para magsagawa ng mano-manong bilangan ng mga boto ayon sa COMELEC. Magandang hapon, Liza. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na alinsunod sa ilalim ng batas ay nagsasagawa naman ng random manual audit para magsagawa ng mano-manong bilangan ng mga boto para maiwasan yung pagniludo ng publiko. Sa sunod ito ang panawagan ni Kingdom of Jesus Christ leader at senatorial candidate Pastor Apollo Quiboloy na magsagawa ng manual recount dahil umanok sa kakulangan ng nakuwang boto sa partial at unofficial results at dahil sa di umano'y discrepancy sa elected returns sa mga aligasyong pinabulaanan na ng COMELEC. Ayon kay Garcia, tatagal ang proseso kung ang ibig sabihin nito ang mano-manong botohan sa mahigit 70,000 presinto sa buong bansa. So, ang manual recount ay ito pong random manual audit natin, patas po yan. At kung magma-manual recount din po tayo, kailangan ng another batas. At pangatlo, kung sakasakali, ay kailangan ng budget pagka nag-manual recount. Kasi sino magre-recount? Ang mga guro. So, kailangan natin silang bigyan muli ng honoraria. Kailangan magkaroon tayo na dan po ay kakailanganin ng batas sa isang manual recount ng balotas. Ang random manual audit niya ang tinatanggap sa international at mapagkakatiwalaan dahil ang Philippine Institute of Certified Public Accountants, PSA, NAMPREL at PBCRB magsasagawa nito. Pero ayon kay Garcia, kinakailangan pa rin magsampa ng election protest kung nais ng manual recount. Ito po ay nagva-validate po ng lahat ng efforts po. Hindi lang naman ng COMELEC, pati po kayo. Alam niyo po, for the first time in the history of Philippine elections, ito po yata ang pinakamalala at pinakagrabe na kinalaban natin ng fake news. But despite that, napagtagumpayan po natin. Ang daming issues sa automated counting machines, sa sistemang in-implement natin. Kita naman po natin, tumakbo ng maayos ang sistema. Pati po yung internet voting, kita nyo naman po, dumarating ang resulta, wala po tayo nakita. Doon naman po sa mga nagsasabi na mayroong mga discrepancy, una po sa lahat, hindi namin binabaliwala ang pahayag ninyo. Ang hiling lang po ng COMELEC, ilagay natin sa legal na proseso. Doon sa mga nagsasabi po na hindi nagtugma yung balota sa resibo at sa nakita nila, please po, mag-execute po kayo ng sinumpaang salaysay. Dapat din po sana, dun sa oras po nung nagboto kayo, ay pinanote nyo yan sa minutes. Nang sa gayon, sa harapan ng watchers, sa harapan ng teachers, nagpirmahan po kayo doon sa minutes, under oath, sinumpaan. Meron po kayong option kung gusto po ninyo. Lumapit po kayo doon sa mga kandidato na maaring gusto magprotesta. Yan pong sinumpaang salaysay ninyo, susumpaan din po nila. At least pare-pareho po nakasumpa ang salaysay. Nang sa gayon, magkaroon po ng basis sa pagpapile ng election protest. Mahirap po kasi na magsasabi lang ng isang tao, hindi nagtugma eh. Wala naman po nakakita sa atin ng balota niya, kundi siya lang. Madali po sabihin yon. Isa pa, yung nagsasabi po ng pre-shaded. Paano po natin masasabi yon?
nung binigay sa yung balota, bumoto ka, tsaka ka magsasabi na appreciated. Lahat po yan maiiwasan sana. Kung nung pa lang, sinabi mo na kagad sa electoral boards, bakit may marka itong balotang tinanggap ko? Nadidinig niyo po yan, kami po ni Chairman Garcia mula simula, obligasyon. At hinihikayat namin lahat ng botante, pagtanggap ng balota, examine mo yan. Para walang problema. Kung may nakita kang pulit dumi, papalitan mo siya. Hindi yung nakaboto ka, tsaka ka magsasabing may problema. Again, meron pong legal na proseso, mag-file po kayo ng sinumpaang salaysay. Napakarami pong pamamaraan na pwedeng gawin. Pero importante doon, sumpaan po ninyo ang inyong sinasabi. Sir, sorry, again, yung target proclamation for winning senators is on Saturday. Yan po yung general projection ni Chairman Garcia. It's on Saturday po. But anything is possible, gaya nga po ng sinasabi po ni Ma'am Luisa. We have to refer to the local government codes. Sandali po sa dami ng numbers na babalikan kita, sir. Yan. 21. Sa local government code po yan. That's fine ba yun, sir? Sorry. Doon sa partial and unofficial. Letter C? Yan, letter C. Candidates for the position of mayors, 21 years old, minimum. Sir, sorry. Thank you, sir. Doon lang sa mga party lists. Kasi parang doon sa partial and unofficial counts, parang ilang party lists pa lang yung naka-receive ng at least 2%. So, paano pa yun? Normal po yun, sir. Okay. Normal, and that really happens. Yan po yung nakikita natin talaga. Dahil kung makikita nyo po, widespread talaga ang boto ng party list votes. At tatandaan po natin, yung isang botante, hanggang isa ka lang po kaya talagang widespread po yung boto natin. So yung 2%, yung po yung tinatawag natin guaranteed seats. Yun yung nakalagay sa law. In fact, nagkaroon ng contention yan. Tingnan po natin yung serye, yung history niyan. Natatandaan nyo po nung unang-unang in-implement yan, ang pinaupo lang ng COMELEC, yung lahat na naka 2%. So practically, ang daming bakante. Ang daming bakante, inakyat po sa Supreme Court. Kaya nalabas po yung Panganiban Formula. Kung natatandaan nyo, Chief Justice Panganiban Formula. Yung po yung first formula na nilatag po proportionately mapuno. Dati nun, hindi pa po yan 63 dati. Parang 50-something lang yan. Kasi hindi pa naman nag-expand ang Kongreso nun 50-something lang po yun, nilatag. Meron po uling second question, di na ilatag na po yun, napunuan na namin. Meron panibago inakyat sa Supreme Court, doon naman po lumabas yung Carpio Formula. At yun na po yung ginagamit natin ever since. At dumating na po sa punto, nag-expand tayo, 54, naging 55, naging 60, naging 63 na po tayo ngayon na seats. Dahil 20% po yan ng total composition ng House. Kaya po yung 63, yun po yung 20%. Noong pong 254 plus 63. Sir, sorry, hindi ko lang nanoon para lang clear this report. Yan mga kabunyog, narinig po natin ang paliwanag ni COMELEC Chairman George Garcia at ang kanyang spokesperson na si John Rex Laudianco hinggil sa mga reklamo sa kanila tulad nitong reklamo ni Quiboloy na nais ipabilang ulit ang naging resulta ng boto. Well, tama nga naman ang sinabi ng COMELEC. Kung mayroong reklamo, mag-file sina Quiboloy ng election protest sa COMELEC. Pero tila magiging malaking abala ito at malaking gastos ang mangyayari sa COMELEC, payagan kaya ito ng Malacanang. Well, karapatan naman ito ni Quiboloy, hayaan po natin sila, at kung mapatunayan na tama talaga ang pagkakabilang nito, naway tanggapin na lang ni Quiboloy na natalo siya ngayong naganap na halalan. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.